Sa pagsasaka ng ama at pagbebenta ng mga gulay ng ina ang ikinabubuhay ng pamilya ni Johnwell. Pagsasaka na nga lang ay madalas ay nabababad pa sa pasugalan ang ama at umuuwi ng lasing. Ang naging resulta po ng vices ng aking tatay sa aming family ay unang-una po, naging focus po yung nanay ko sa pagtatrabaho. At lagi po kaming iniiwan na kinukulong sa kwarto namin, hindi kami magambalan ng tatay namin. Yun po yung nagbigay sa amin ng hinanakit sa tatay namin. Hindi po namin na-experience yung pagmamahal ng isang ama. Kaya po yung mga maltrato namin sa aming mga kaibigan, minamaltrato ng hindi maganda, katulad na lang ng pagkikriticize sa kanila. Ikaw, maliit ka, ganito, pangit ka. Aktibo ang batang si Johnwell at mahilig sa sports. Nung sinabi po ko sa kanila na gusto ko po na maglaro ng taekwondo at gymnastics, sabi po nila sa akin na mababali lang yung buto mo dyan. Yun po yung nagbigay sa akin ng pagkainggit po. Kaya po sabi ko, pagkalaki ko, iiwanan ko tong pamilyang ito. Nang tumungtong ng grade 6, ay pinayagan na rin si Johnwell sa kagustuhan na makasali sa sports. Nung nilapitan ko po yung mga magulang ko, sabi ko, Nay, Tay, gusto ko bang maglaro ng basketball? Agad-agad na po na umuo sila. Kaya po mga araw po na pinayagan nila ako, sobrang tuwang-tuwa po ako. Itinuon ko po yung pag-aaral ng mabuti, pagtitraining ng basketball. Sa pagpayag ng mga magulang ay nagkaroon ng pag-asa si Johnwell sa buhay at nabuo ang isang pangarap. Sa panahong ito, ay nagpatuloy sa bisyo ang ama ni Johnwell na mas lalo pang lumala. Napapadalang na po yung tatay ko sa kanyang vices, hindi na umuwi. Niwawaldas na yung puhunan namin sa gulayan. Yun yung pinakauna na nakita ko na biglang kumuha yung tatay ko ng tali. Tapos muntik na niyang talagang patayin yung nanay namin. Ang nabuong pangarap ay tila gumuho ng mga sandaling iyon. At sa kabila ng matinding panalangin ng kanyang ina na magbago ang ama, ay tuluyan na silang iniwan ito. Yung nanay ko, nakita ko po na parang nawalan na siya ng pag-asa. Mayroon akong narinig sa kanya na sinabi niya, parang walang mata ang Diyos. Dahil po, hindi sinasagot ng Diyos yung kanyang panalangin. Sa pagkawasak ng pamilya, ay nawasak na rin ang pangarap ni Johnwell. Dito nabuksan ang kanyang puso't isipan sa bisyong ginagawa ng kanyang ama. Yung mga relatives po namin, lagi nilang sinasabi na nagre-resist ka pa, ganyan din yung kakahantungan mo paglaki mo. Nung nag-start po talaga ako na magsigarilyo, dahil din po sa mga napapakinggan ko sa aming mga relatives, pinagpatuloy ko po. Ano ang magiging buhay ni Johnwell sa kanyang pagbibinata? Tuluyan na kayang mawasak ang kanyang buhay? Mag-isang itinaguyod ng ina ni Johnwell ang pamilya, habang siya naman ay nahulog na sa pagbibisyo. Gayunpaman, tumutulong din siya sa pagtitinda ng gulay. Yung nanay talaga namin yung nagpakahirap po para po bigyan kami ng magandang buhay. Taong 2007 nang makapagtapos ng pag-aaral si Johnwell ng Vocational Automotive Course. Taong 2008, napilitan siyang pakasalan ang kasintahang si Aprila nang mabuntis niya ito. Subalit, isang masamang balita ang tuluyang nakapagbabagsak ng kanyang mundo. Nung nalalagan po yung asawa ko, para pong tumigil yung mundo ko that time. Doon talaga sumama yung kalooban ko kasi yun yung naging dahilan kung bakit natigil yung mga pangarap ko. Tapos mawawala din lang pala. Sa akin naman, talagang masakit sa akin kasi nung nabuntis ako, tumigil din ako sa pag-aaral kaya hindi ako nakagraduate. Dahil dito, nadagdagan pa ang kanyang kinahumalingan, ang computer games, hanggang maging addict din siya rito. Mas lalong lumala po yung pagka-addict ko sa computer para makalimutan ko yung nangyari sa aming dalawa. Dagdag ito sa pagkalulong niya sa droga at barkada at pambababae. Doon po rin ako na-engage sa mga barkada at mas naging complicated na po yung pag-iinom ko ng alak. Ako naman, tahimik lang na doon ko na in-start na sarilinin yung mga problema. Dahil dito, tinangka ni Aprila na makipaghiwalay na kay Johnwell.
Parang yun na yung pinakamalala na. Parang yun na yung hinihintay ko para maging ma-set free ako sa kanya kasi meron na siyang nakikitang kasalanan. Matulad kaya ang buhay ni Januel sa kinagisnang wasak na pamilya? Dahil sa muling pagbubuntis ni Aprila, hindi natuloy ang plano niyang hiwalayan si Januel. Taong 2011 nang isilang ni Aprila ang anak na babae. Sa panahong ito, nagsimulang kilalanin ni Aprila ang Diyos. Ngunit para kay Januel, gusto kong pagtawanan kasi yung nakita ko sa family ko there's no God at walang Panginoon na nakikinig ng panalangin. Kaya yun lang, inignore ko na lang, sige, hinayaan ko na lang na ganun. Doon ko na rin nalaman na totoo palang may comfort at saka may hope kay Lord kasi sa mga promises niya. Sa patuloy na paglakad ni Aprila sa Panginoon, masidhi niyang idinudulog sa panalangin ang paglaya ng asawa sa tanikalan ng bisyo at sa tuluyan niyang pagbabago. Nung time na yun hindi ko maintindihan pero ngayon naiintindihan ko na nung time na yun humawak talaga sa akin ng Lord. Bagamat may sarili ng anak, ay nagpatuloy pa rin si Januel sa mga bisyo. Taong 2015 nang bumulaga kay Aprila ang isang karumal-dumal na tanawin. Kasama ang 4 na taong anak ay nadatnan si Januel sa kanilang kwarto kasama ang kalaguyo. Tapos nung bumukas ng pinto, agad-agad po na nakita ko yung shadow ng asawa ko that time. And then nung nag-react po ako, pagtingin ko po kasi caught in the act po may nangyayari. Tumigil po kaming dalawa ng babae. Hinayaan lang kami na umalis ng babae. Kasi nung nakita ko sila dun sa kwarto, yung maghahanap talaga ako ng ipanghahampas sa kanila. Biglang parang may kamay na pumigil. Pero nung time na nag-uwi siya ng babae, hindi ako nagalit. Yun po yung biglang naisip ko, meron bang Panginoon? Kasi kung natuloy yung paghampas niya sana sa computer, sasabihin ko sana na wala ang Diyos. Dahil sa pangyayari, pinili pa rin ni Aprila na hindi makipaghiwalay kay Januel. Bagkus nanatili siyang matatag para sa pamilya sa tulong ng Diyos. Sa pagkakataong ding yun, isang text message ang natanggap ni Januel mula kay Aprila. Para may dahilan ako na maghiwalay tayo. Pero at the same time, may tawag din ang Panginoon. Kaya ginawa kong parang kondisyon sa Kanya na kapag gusto mong hindi tayo maghiwalay, sama ka sa church. Sama ka, mag-attend ka ng Bible study. So, yun po yung nangyari. Iyon ang ibinigay na kondisyon ni Aprila kay Januel kung gusto niyang magbalik sa kanya ang pamilya. Sumunod kaya si Januel sa asawa o ipagpapatuloy ang kanyang bisyo? Pumayag sa kondisyon ni Aprila si Januel, subalit hindi naging madali sa kanya ang pagdalo sa church. Nagpa-Bible study. About 2 months po yun na pumupunta ako sa church. Every week po meron kaming Bible study. Pero talagang demonyo ako that time. Gusto kong umalis yung pastor namin. Minsan, bumisita sa kanilang tahanan ang kanilang pastor. Nung nakita ko yung pastor namin na paparating, bigla akong hinanda yung ashtray, tapos yung alak, tapos yung sigarilyo, tapos kinuha ko yung Bible, nilatag ko sa lamesa, tapos pagpunta niya sa akin. Pero grabe ang galing ng pastor that time, sabi niya sa akin. Alam mo, Januel, kumusta yung pagbabasa mo sa Bible? Pero nagulat ako dahil po pinakita niya sa akin yung pagmamahal niya na Januel, I suggest and request na para mas maintindihan mo yung salita ng Panginoon, mag-start ka sa New Testament. Basahin mo yung book dyan, doon mo malalaman kung ano talaga yung pagmamahal ng Panginoon sa buhay mo at sa atin. Tila naantig ang puso ni Januel sa narinig na sinabi ng pastor na punong-puno ng pagmamahal at pangunawa. Unti-unting bumukas ang puso ni Januel sa salita ng Diyos at siya ay dumalo sa isang church retreat. Doon ko po na-experience yung power po ng Holy Spirit dahil po talaga pong napakalakas yung kanyang katok sa aking puso na sinasabi niya na, Januel, kung gusto mong baguhin yung buhay mo, buksan mo yung puso mo dahil mahal na mahal kita. So that time po talaga pong nag-flashback po yung mga pangyayari noon na ang hirap kong bitawan. Hanggang sa talagang bumilis yung tubok ng puso ko and then sabi ko, sige Lord,
Gusto ko na isurrender yung buhay ko sa'yo. Yun po yung umpisa. Sabi ko, Lord, kung magsasubmit ako sa Kanya, tulungan mo ako na may makita akong quality na maging dahilan naman lang na i-honor ko siya. Sa pagtanggap ni Januel kay Jesus ay naranasan niya ang makalaya sa kanyang mga bisyo, naghilom ang sugat ng kanyang kahapon at nakaranas ng kapatawaran mula sa asawa at higit sa lahat, kapatawaran mula sa Diyos. After ng encounter retreat niya, tinigil niya lahat ng bisyo niya. So parang agad-agad, immediate na tinigil niya yung mga yun. Pero ang sa akin, doon naman nabuhay yung doubt sa akin na totoo ba talaga to? Ano ang prosesong pinagdaanan ni Januel upang ganap niyang talikuran ang kanyang mga bisyo? Sa patuloy na pagtahak ni Januel sa landas ng pagbabago, isang kaisipan ang pumasok kay Aprila. It's a big thing na natigil niya yung bisyo niya, pero it's another thing kasi yung character niya eh. Kasi nung time na yun, ako yung nagtatrabaho, ako yung kumikita, tapos siya ministry sa church lagi. Bagamat tumalikod na sa dating pamumuhay ng pagbibisyo si Januel, ay nasubok muli ang pagmamahal niya kay Aprila. Lumalago lang ako sa knowledge sa Bible pero hindi ko po siya na-apply. Until such a time po na nakita ko po na burn out yung asawa ko. Kasi na-inlove ako sa ministry. Nahayaan ko na yung mga bata, inahayaan ko na rin siya. Naging akong umuwi ng gabi, naging nasa ministry ako. Doon ako masaya. Sa hinaharap na pagsubok ng mag-asawa ay sinubukan nilang dumalo sa isang church gathering. Nung andun po kami, talaga pong ang galing po ng Panginoon dahil po napakaganda po yung message. Bigla pong umiiyak yung puso ko na naalala ko na ay oo nga pala, yung role ko as a husband, as a father to my wife and to my children. You need to give him yung position ng pagiging leader ng family na kahit na ikaw yung kumikita ng mas malaki sa kanya, kailangan mag-submit ka pa din. Sa paglago ng kanilang pananampalataya, naging aktibo sila sa couples group ng kanilang simbahan. Doon ko talaga nakita nag-grow din siya sa character ng pagiging patient, ng pagiging kind niya. Lumalago na siya sa pagiging leader niya. Yung role ko po as a husband na kailangan kong mahalin yung family ko, i-protect yung family ko, and aside from that, mag-provide po sa aking pamilya. Ngayon, aktibong ministry coordinators si Januel at Aprila. Hangad nilang tumulong sa kanilang kapwa para makilala at maibahagi ang kaligtasan at pagmamahal ni Jesus. Yun po yung nagbigay sa akin ng kagalakan na magbigay ng quality time, quantity time sa asawa ko, sa mga bata, and to serve God joyfully and wholeheartedly po. Yun po yung pagbabago po na nangyari sa akin. Hindi lang po yung character, pero talaga po na kapag susundin ko po yung sinasabi ni Lord sa akin, mas gaganda po yung buhay naming family,